May bagong Honda Click 125 2024 na, netizens. Silipin natin ngayong araw kung ano yung mga nabago sa kanya. Tara! Ito nga lamang nakaraan ay ginanap yung IRGP at dito sa first day ay natunghayan natin na nag-reveal ang Honda ng 2024 version ng Honda Click 125. Kilala natin ang Click 125 bilang pinakamabentang 125cc scooter dito sa Pilipinas. Paano ba naman? Isa siya sa nagbago ng norm na gawing liquid-cooled ang isang 125cc na motorsiklo. Oo, alam ko na may mga nauna pa ditong liquid-cooled motorcycle, pero yung Honda Click talaga yung nag-spread out yung numbers ng user. Kaya naman every time na Honda Click yung ating nire-review ay napakadami talagang supporters at nakasubaybay. Ano nga ba yung mga noticeable changes dito sa 2024 na Honda Click 125? Una sa lahat ay makikita natin yung kanyang cast wheels. Before, sa version 3 ay talagang ginawa na nilang wider yung mga tires natin. And this time around, yung dating plain black lang na cast wheel or pinaka-mags niya ay nagkaroon na ng kulay na matte brown. So pansin na pansin na nag-stand out at medyo may distinction na agad sa 2023 version at sa 2024 version sa mags pa lang. Pangalawa sa noticeable change sa Honda Click 125 ay yung kanyang new two-toned color. So before, kung mapapansin niyo, very minimalist lang at merong certain character yung kanyang decals for the previous year at ngayon ay somehow you can see na two-toned na talaga yung kulay niya because of the changes dun sa decals na nagbigay lalo sa motorsiklo na to ng napaka-sporty na finish. Pangatlong changes na mapapansin natin sa motorsiklong ito, meron na to ngayong new matte brown colored rear grab para mas maging stylish yung kanyang finish. So, sa tatlong changes na ito ng kanyang physical looks ay matidistinguish mo na agad kung 2024 version yung inyong Honda Click 125. Ang nakakatuwa sa Honda Click 125 netizens ay they continue to improve and innovate it even though yung version 2 pa lang na inilabas before ay talagang sumabog na dahil siksik at liglig na sa specs and features. Ilan sa mga nagustuhan natin dyan ay yung kanyang full LED lights, mapa-headlight man yan, turn signals, hanggang sa likuran na tail light, lahat po yan ay LED. Isa rin sa maganda sa Honda Click 125 ay siya din yung nagpaumpisa ng napaka-eleganteng digital meter panel sa mga motorsiklo sa ganitong displacement. Usually kasi mga nasa 150, 160cc na yung may ganitong specs and features. Pero for a 125cc na favorite sweet spot nating mga Pinoy pagdating sa pang-araw-araw na biyahe ay inilagay na ni Honda. For the engine, we still have the same 125cc liquid-cooled na mabisa sa mahabang biyahe at iwas overheat, single overhead cam and 2 valves na kayang mag-produce ng maximum power na 8.2 kilowatts at 8,500 RPM at maximum torque naman na 10.8 Newton meters at 5,000 RPM. Isa rin si Click 125 sa nagpauso ng silent start or yung tinatawag natin na ACG or Alternating Current Generator na nagresulta sa pagiging mas matipid sa baterya at mas smooth na makina. You can also notice if you will look at yung mags niya, netizens, ay wavy rin po yung kanyang disc brake sa unahan. And naka-drum brake naman tayo sa likuran. At ito pa isa sa mga pasabog ni Click nung inilabas siya before. Siya din halos talaga yung nagpauso nung tinatawag na combi brake system or combined brake system. Na kung saan pag piniga mo yung kaliwang brake lever which is yung rear, ay mai-engage din yung 30% tong front kahit na isang brake lever lang yung pinipiga mo. At maganda to para sa mga beginners, sanay na isa pa lang yung naipang be-brake nila instead of 2. Pero for safety, always use both brakes dahil hindi pa po ABS ang motorsiklo na ito. So you have to be strategic on your braking. Now for the fuel consumption naman na isa sa mga primary concern ng mga bago palang bibili ng motorsiklo ay we can expect around 50.3 kilometers per liter. Ayan ay ayon sa WMTC na kilala nating very accurate sa pag-track ng fuel consumption. And of course, it still may vary. Depende pa rin yan sa inyong throttle habit, sa bigat ng karga ng motor, kung uphill or downhill ba ang daanan, etc. Pwede maging mas matipid or mas malakas sa gas ang magiging konsumo ninyo. Pero para sa mga walang idea sa gas consumption ay napakatipid na po ng isang yan. Malayo na ang mararating mo at masusulit mo na ang 1 litro mo bago ka magpagasolina ulit. Isa rin sa mga concern ng mga
mga newbie na bibili ng motorsiklo ay yung bigat ng mismong motor. Magaan lang for its category ang Honda Click dahil meron itong 112 kilograms only na curb weight. Kung beginner ka, ay hindi magiging overwhelming yung bigat na to para i-maneuver mo ang motorsiklo. In fact, magugustuhan mo yung pagiging agile nito kapag ka umaandar na. For the fuel tank capacity naman ay 5.5 liters ito na mas pinalaki na compared doon sa mga nauna pang version ng Click. At para sa 125cc category ay actually very decent ito dahil nasa around 4 something liters lang yung mga nasa 125cc category. Since na-mention natin na meron na nga tayong wider wheels, ay meron tayong front tire size na 90 by 80 by 14 at sa likod naman ay 100 by 80 by 14 and parehas na po sila ang naka-tubeless tires. Isa rin sa kinalamangan ng Click yan. Medyo you can expect na it is actually more on the hard compound side kaya yung iba ay nakakaranas ng medyo slippery. Pero ang good side naman nun ay mas matagal itong mapudpod compared sa may soft compound na gulong. Bukod nga pala sa combi brake system, ay meron din tinatawag si Click na park brake lock na kung saan kapag pinindot mo to ay hindi naiikot yung rear tire mo dahil naka-engage yung rear brake. Kaya perfect ito kung magpa-parking ka at ayaw mo na gumulong yung motorsiklo mo. Isa rin sa pinagmamalaki ng Honda Click na Descent ay meron siyang napakalaking seat storage na 18 liters. Napaka-competitive nito sa 125cc dahil usually ay nasa around 12 liters lang yung mga kadalasan nakikita natin na seat storage. So you can easily fit a full-size helmet dito sa kanyang seat storage. But of course, it still may vary depende sa brand, sa size at sa shell ng helmet na gagamitin ninyo. Bukod pa doon ay in-incorporate na rin nila sa Click yung USB charging port doon sa side pocket. And nilagyan din nila ng takip para ma-make sure natin na kapag umuulan ay hindi mababasa basta-basta yung ating mga devices na china-charge doon sa loob. Sa right side naman ay meron din na mas shallow na pocket para sa mga easy access. Also, one thing na good din kay Honda Click, though hindi pa siya keyless kagaya ng 160 version nito, ay meron naman siyang key shutter at napaka-convenient din ng seat opening niya sa pinaka-susian. Pipindutin mo na lang doon at magbubukas na yung upuan. Unlike before, yung mga old school ay hugutin mo pa yung susi mo, medyo hassle. Abot na abot din ng mga Asian height na kagaya ko ang Honda Click dahil meron lamang itong seat height na 769mm. And even for tall riders, which is sigurado marami magpapatunay din dyan sa inyo dahil napakarami ng Click users, pasok na pasok pa rin po ang seat height na ito. For the ground clearance ay nasa average lang ito, slightly above average dahil 131mm yung kanyang ground clearance. Sa everyday road condition ay wala naman ako masyado naging problema dito. Siguro kung sobrang bigat na lang ng karga mo, let's say nagpakabit ka ng top box, which is kung naghahanap kayo ng top box, I highly recommend you use hybrid top box. Bagay na bagay ito kasi may iba't ibang color din yung hybrid top box natin na available dito sa aming Nedishop. I-search nyo lang Google Maps or Waze Nedishop or i-click nyo yung Shopee link na nasa comment section para makapagpakabit din kayo. Yan yung best seller natin na mabilis maubos. Ngayon, kapag ka mabigat yung karga mo, dun lang nagkakaroon ng tendency na sumahid ka sa hams, lalo na kung medyo higante yung hams. But so far, kayang-kaya naman yung everyday road condition. Swak yung kanyang ground clearance. Telescopic fork naman yung kanyang front suspension at naka-unit swing naman tayo sa likod. Kayong magsabi, netizens, okay ba sa inyo yung suspension ng Click? Kasi for me, okay na okay siya for daily use. Yung iba kasi ay nagpapamodify at nagpapalit ng shocks. Pero sa akin, swak na siya. Meron din tayong 52.4 by 57.9mm na bore and stroke. Ang pinakabagong Honda Click SE or Special Edition ay merong tatlong kulay na pwedeng pamilian, which are the Pearl Silvestris Gray, Stellar Blue Metallic, and Matte Fiery Red Metallic. And para naman sa standard version ay meron tayong mga colors na Pearl Arctic White, Obsidian Black Metallic, Pearl Crimson Red, and Pearl Silvestris Gray. Alin sa mga kulay na yan na nagustuhan ninyo, i-comment nyo nga sa ibaba. Kung ako tatanungin, ang nagustuhan ko dyan sa personal ay yung Matte Fiery Red Metallic. Dahil siya lang yung nag-stand out na matte yung colorway dito sa 125cc category. Para naman sa updated na presyo ay meron tayong SRP na 81,400 para sa standard at 83,900 naman para sa special edition. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang 2024 Honda Click 125, the ultimate game changer? I-comment nyo naman dyan sa ibaba. Meron pa ba kayo ibang naiisip na pwede nating i-review na motorsiklo, kotse, or kahit ano pang electric vehicle? Comment nyo naman dyan. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Huwag mo kalimutan na bisitahin ako dito sa aming Nedishop na located sa Santa Rosa, Laguna, and I'm proud
proud to announce na magkakaroon na rin po kami ng branch sa Tagapo, Santa Rosa, Laguna. See you there, netizens. I-announce ko kung kailan grand opening, but we'll try to operate as soon as possible. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.